Tinalo ni MBL si Wesley So sa Grand Finals ng Division 2. Ngayon, punta po tayo sa Division 1. Ito kasi talaga yung main event eh. Naglalaban sa Grand Finals si Grandmaster Magnus Carlsen at Grandmaster Ali Reza Firuja. May twice to beat advantage si Magnus. Parang Wesley MBL, kailangan talunin 2 beses ni Ali Reza si Magnus. Alam niyo naman, sobrang ganda ng performance si Magnus sa nakaraang tournament na Grand Chess Tour. At eto, grabe, kalaban niya si Ali Reza. Anyway, anong nangyari sa match nila? So, 4 na laro po ang first set nila na kung saan kailangan maka 2.5 ka para considered manalo. Pag si Magnus nanalo sa unang set, champion na siya. Pag natalo siya, mapupunta pa po sa reset na kung saan may 2 laro. Anyway, sa match po nila, round 1 and round 2, natabla po yung laban. Ngayon, ito pong round number 3 or game number 3, pinakita ni Magnus yung pagiging Magnus niya. Tingnan niyo po, bibilisan ko lang to So, D4, Knight F6, C4, ayan. So, parang katalan na nga. Chinek po, hinarang, umatras. Ayan po yung naging opening nila. Binibilisan ko lang. At ang nangyari po, ayan, medyo equal lang po sa opening. Pero, pinairal ni Magnus yung talagang talino niya sa laro Kasi, tingnan niyo po throughout pangyayari. Dadaling ko po kayo sa crucial na posisyon. Ayan dito po, tingnan nyo to in H5. Pagka H5, umatras. Tumira po ng Knight D2. Iikot lang, magna-Knight B3, Knight C4, nag-Knight F6. Tumakbo Bishop para depensa at hindi natuluyang makatalon dyan. Nag-Knight E4 na lang, nag-Knight B3, umatras yung Bishop, nag-F3, tumakbo po doon, kining mo ban lang para walang Knight H3. Pagka Knight F6, hitting this. Tingnan nyo hinihit po yung pawn ng kabayo. Matindi po yung ginawa ni Magnus. Nag-Knight C5 lang. Ibig sabihin, pinakain yung kabayo. Dito, makikita nyo yung ginawa ni Magnus. Bishop lang dun. Gusto pong itrap. Grabe. At hindi lang yan. Ang main threat, tulak, kain. Yung pala reason nun. Kaya pinakain yung pawn. Grabe si Magnus, no? At ang nangyari, tumalaw tore, Knight tumalon, napilitang kainin, tumakbo yun doon, kain capture, atras, umatras na naman, and then F4 na. At ang ending po, ayan, nag 1 piece up si Magnus because of that. And endgame, 1 piece up si Magnus. Alam na yan, bibilisan ko na lang kasi eventually, napanalo niya din yan Ayan, napanalo niya. So, ang standing po after 3 games, 2-1 in favor of Magnus. So, ibig sabihin, sa susunod na laban, tabla na lang kailangan ni Magnus, panalo na po siya sa match. Pero, matindi ang pangyayari. Tingnan niyo po ang ginawa ni Grandmaster Ali Reza sa next game. Puti naman si Ali Reza. So, D4, D5 po yan. And ito po yung tinatawag lang Queen's Gambit Exchange Variation na kung saan Bishop G5, C6, E3, Bishop F5. Nagiging popular na yan. Tinitira po ni Wesley yung Bishop F5. Nung nakaraan, natalo po ata siya kay Martinez, parang ganun. Pero popular na yan kasi equal yan pag alam mo Mahirap nga lang laruin pag hindi mo alam. So, Bishop F5, nag-Knight E2. Hindi po tinira yung Queen F3 na mapapalit papangat mong structure. So, dito po nag-H6 lang at ganyan po ang nangyari. Okay? At dito po medyo naging crucial pagka E4 Kasi pagka E4 tinex capture, ang lakas tingnan ng sentro ni Ali Reza. Pero medyo may mga pressure pong ibibigay dyan later At nasa gitna pa yung king. At sinasabi nga po dito, sabi ng engine mag-rook D8 lang daw and put a lot of pressure sa D4. Lamang pa na konti ang item. Pero ang tinira ni Magnus, C5. Na mali daw kasi may E5 sa bayan. Ngayon, bakit mali yan? Di ba kakainin lang yung pawn sa D4? Na kung saan mali pala. Akala mo tama kasi pagka bishop takes pala dyan, tatakbo yung bishop sa C5 para harangan, magna-knight lang po sa A4. Biglang lamang daw po ang puti. Pagka queen C6, they may capture, maka-capture yung F6. Na kung saan mali pa nga, ibalik ko lang ang tamang tira po pala dito, kainin daw muna yung kabayo bago mo kainin yon. 1 piece up, pero yung king kasi nasa gitna, medyo nakakatakot lang. Kaya ang ginawa niya, kinain agad So pagka-takes, nakapag-rook D1 tuloy, and then nag-castling, tapos knight E6, mababawi yung pyesa. So yun na nga nangyari, nag-bishop na lang sa F3 yan, queen D6, kinain po yung pawn, kinapture, takes, at ginawa po ni Ali Reza, tingnan nyo, boom, nag 1 pawn up
Ayan. So, actually 2 kasi hindi pa 'to nababawi. Pero makakain din naman yan, eh. Anyway, nag-knight E2 check, takes, ayan, nakapag 7th rank. Nag-G4 or B4, nakinain na po yung G7. Tumira po ng Rook F4, umangat lang, no? Sa mga sitwasyon pong ito, sa totoo lang, nakakatakot ito sa white. Pag nakapunta po yung dalawang tore dyan, ang kagandahan, kaya po nag-Rook F4 yan, alam mo kung para saan. Bukod po sa depensa yan dito later on, pine-prevent po yung Bishop E4. Yan kasi yung kagandahan, may bishop na sumusuporta sa G2 na weak. Kaya baliwala yung 7th rank. Anyway, nag-Rook B2 yan, nag-A4 lang. Nag-Bishop B1, uy, loko-loko, mamatihin or chechikin po, no? Chechikin. Tapos pag hinaharang mo, capture, takes bishop na ganon, medyo okay na din. Tapos kain siguro dito, equal. Tabla lang kailangan, nakita yan. Binantay yan. Umatras. So, pagkatras, malinaw po yan. Ang tamang tira daw is H3. Balik lang natin. Ang ginawa po is nag-F5. Pagka F5, nag-H3 na. Nag-King move. Tumira po ng Rook A3. Nag-King move na naman. Nag-Rook H4. Nag-Bishop lang yun. Sa wakas, mapapalit yung bishop na malakas. So, ang ginawa po dyan, takes, and then nag-rook check lang. Umangat po yan, and then kinapture yung H6. Ayan. Magtataka kayo bakit in-insert pa yung check and activate. At least hindi makapasok. Naharangan po ng king. So, ang ginawa po niya, nag-rook G8 na lang, G4, at according sa engine evaluation, equal daw po ito. Ang problema ni Alireza, 12 seconds na lang siya. Pero tingnan nyo nangyari, nag-Rook C8 yan, and then nag-Rook F6. Tumira po ng Rook C1, hinarang, at dito po medyo nagkamali si Magnus. 1 minute and 43 siya ang tinira ni Magnus. Rook C2. Ang Rook C to C2, normal na tirang tao yan may threat kang mate. Pero it turns out, sa posisyon pala na ito, kahit na 2 pawns down ka, kailangan mo nang i-takes yan. Ang way para po matabla, equal kakainin daw po siguro, ipakita na natin, haba lang, E3. Yan ang way para matabla. Tapos King E4, King dito. Hindi yan mamamate, pwedeng depensahan, pero may chance siya because of the depensa pa ulit-ulit lang mangyayari dyan. Pwede ka sa ilalim, pwede lumipat sa kabila. Yun ang way para matabla. So, pero balik po tayo doon, no? Magnus Carlsen, hindi time pressure. 1 minute and 43 seconds pa siya. Nag-Rook G2. So, pagka-Rook G3, yari. Bakit? Yung tore napunta Rook behind the pass pawn, tuloy-tuloy ang tulak. Ayun ang nga nangyari. Nag-E3 tulak. Ayan ang nangyari. Tulak. Tulak na naman. Hining mo ba lang. At dito po pagka King F3 nag-resign Kasi ano pang gagawin niya? Pag chumek ka dito, tatakbo lang doon. First of all, hindi makatulak dahil may ganun. Pangalawa, may promote, hindi na madepensahan. Kaya Magnus nag-resign na lang. At dahil doon, naitabla po ni Alireza ang score 2-2, kaya napunta sila ng Armageddon. Parang kay Wesley din at MBL, no? Ngayon, ano nangyari sa Arma? Si Wesley napanalo niya Arma Tingnan natin kung napanalo ni Alireza ang Arma. Ito po yung Armageddon. So, puti si Magnus, itim si Alireza. Ang binid ni Alireza, 8 minutes and 2 seconds. Si Magnus talagang pinili niya yung white. Kasi usually, nagbibid yan mababa around 7 minutes. Pero, ibig sabihin, mataas bidding ni Alireza Anyway, ang nangyari, nag-D4, D5. C4, E6 lang. Nag-Knight F3, Knight F6, mag-G3 ba? Nag-G3 Katalan. Kasi noong nakaraan, di ba, kinapture, tapos ginanon. Pero eto Katalan, kinapture yung C4, Bishop G2, nag-C5, Queen A4, check, nag-Bishop D7, kinapture, mga standard po yan na Katalan, nag-B5, atras sa C2, nag-Knight A6, castling lang. Tumira po ng Rook C8, nag-A3 lang. Magtataka kayo. Binibigay yung pawn coach, binibigay, pero pagka kung hindi, paano mo didepensahan? Hindi din madepensahan. Nag-Knight C5, capture. Tumira po ng E5, takbo sa F3. Inaatake yung E5, Bishop E6 lang. Bigla ka, Binigay lang, Bakit? Kasi pag tinakes mo yung Reyna, yun po yung ginawa, Rook takes D8. At sa position na ito, pag kinain mo po ito, may Knight dito.
Ang only square dito, knight takes, hindi mo mabawi basta nakahang yung tore. Kaya nag-knight c3 yan. Pagka knight c3, nag-knight b3 pa rin, nag-rook b1, bishop f5, knight takes lang, at teka lang. Medyo takilid ata, di ba? May bishop takes b1? Hindi. Kasi may bishop naman sa c6. At pagka bishop c6, anong nangyayari? Aba, pasado pong mag-king move lang eh. Pagka king move, kinapture lang. So, ang ending, yes, quality down po si Magnus. Pero nakita nyo po, sobrang deprived po yung bishop na makapag-develop. Yung king nasa gitna, may threat dito, may knight c6 later on. So, ang ginawa ay nag-king e6, aba matapang. Nag-knight d3, at sabi po ng engine, equal lang ito. Kahit quality down. Kaso, Magnus, Armageddon to eh. In a must-win situation. So, nag-knight d4 po yan, chumek, tumakbo yung king na, grabe yung king tumakbo din yung bishop na hindi pa daw gano'ng kaganda, ibalik lang po natin. Ang sabi po ng engine sa h1 tumira, ay hanip na yan. Loko tayo. Anyway, bishop g2, nag-g5. Pagka g5, chumek dun sa kabila, tinulak, bumalik na naman, nag-bishop f5, tamang develop lang ng kabayo, nag-rook e8, and then nag-f3. Sa kasalukuyan, sinasabi po ng engine, okay na daw po ang black, lamang na daw po ng konti. Kasi nakadevelop na yung mga pyesa eh. Tapos, quality up. So, nawala na yung pinagmamalaking compensation. Anyway, Alireza, tinila niya yung best move, kinapture niya po yung kabayo. Para saan? Para pag binawi mo yan, libre to with a check eh. So, ang ginawa, kinapture muna yung g4 with a check. Para, pagka takes mo ng king, pwede rook takes dyan. Ayan, yari ka pa ata. Kaso, kining mo ban lang eh. Kining mo ban lang, bishop takes f4, knight takes e2 pa rin, takes, and then rook takes e2, lamang ng konti ang itim. Grabe. Grabe yung tore, lakas na eh. So, nag-G5 po yan, tumakbo dun sa may D5, umatras, ayaw ipalit. Kailangan nyo manalo eh. Nag-Knight E3, Bishop lang po dun, kinapture na yung tore, kinapture din yung tore, nag-Knight lang po sa D2, nag-H4 para depensahan yung G5, tapos A6 lang para depensahan yung B5. So, as of the moment, quality up to, wala nang masyadong compensation. So, tumira po ng King F2, nag-F6, takes, ayan, D5, mga standard na tira, lumapit yung king, atas kabayo. Ang pinaka-goal po dito ni Alireza, tamang palit-palit na lang eh. Tabla lang kailangan niya eh. At pagdating naman po sa oras, pantay na pantay. So yung advantage sa oras ni Magnus sa wala na, lugi pa siya sa material. Kaya ang ending nito, malamang sa malamang, ituloy na lang po natin, nagkaikot-ikotan na ganyan. O, ayan, pinalit. Oh, nakain nyo po dalawang passpon pero wala yan kasi quality up eh. Oh, hindi mo nga yan maitulak sir eh. Hindi mo maitulak yan. Tingnan mo, pabalik-balik na lang si Alireza at bumigay yung pawn at nag-resign na si Magnus. Bakit po siya nag-resign? Drawish to eh. Eh kaso pagtabla talo. Example, kainin niya to, eh di kakainin lang. Diba? So, wala pa rin. Tabla pa rin. Oh, sasacrifice na yung Tory doon. Kaya Magnus Carlsen nag-resign. At dahil doon, Alireza napunta sa reset. Ngayon ang tanong, anong nangyari sa reset? Baka magaya lang kay Wesley MBL. Abangan po ninyo yung video. Muli ito po yung Coach Pinamaster Daniel Causo. Hanggang sa muling pagkikita, God bless po mga kabiyahe. Thank you po sa support. Don't forget to like and share at subscribe and follow. Bye-bye. That little mouse, cause I'm an albatross.